Kwestiyon na rin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni suspended Banban Mayor Alex Guo. Pinuna na isang araw bago ang opisyal na simula ng kanyang termino noong 2022, ang idineklara niyang assets o halaga ng ari-arian ay 429 million pesos. At sa mismong araw ng kanyang panunungkulan kinabukasan ay bumaba ang halaga sa 286 million pesos na lamang. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros ang nangunguna sa pag-iimbestiga sa pagkatao ni Guo na mukhang karagdagang problema ito para sa alkalde dahil malaking kwestiyon ang pagbabago ng SALN nito sa loob lamang na isang araw. Just as surprisingly contradictory documents, yung pagtanggal ng mga 7 real assets as land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, one day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang Bureau of Internal Revenue ay nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon sa maaaring hindi pagbabayad ng tamang buwis ni Guo. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ay napaulat na nagbabalak na maghain ng reklamong tax evasion laban kay Guo. Sa isinagawang executive session ng komite noong Miyerkules, kabilang sa mga dumalo ay ang mga taga-BIR at ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, sa iprinisenta ng mga ahensya ay may nabuo siyang sariling teorya ukol sa modus ng pagguhab na iniuugnay kay Guo. Meron akong trend na nakita with them faking birth certificate, marami silang inupahan ng mga warehouses, no, katulad sa Valenzuela, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila yun sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya, no? 14 and counting yung nakita naming kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Application nila sa single proprietor, mga 7 yun no? So ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses, no? Parang ayaw mo mahanap yung nasi-sense ko, ayaw mo mahanap ka di ba? Parang siyempre pag ordinary na tao, isa lang naman yung address, yun ang bibigay mo, di ba? Parang ayaw nila mahanap yun ang nasi-sense ko dito sa kanilang parang kanilang modus. Isa sa mga kinu-question na pag-ari ng alkalde ay isang helicopter na nagkakahalaga ng halos $1 million o higit 50 million pesos. Ang paliwanag na dito ng kampo ni Guo, bumili ka ng chopper, di ka naman magbabayad ng tax, may VAT yan Yun na yun, yung mga sasakyan, may VAT naman yan, di ka naman magbabayad ng tax. Kung bibili ka ng VAT yan, di ba? Ngayon, ang sinasabi nyo, saan galing yung pambili niya? Siguro yung lifestyle yung tinitira nila doon. Well, inamin naman niya sa Senate, yung bulk of the money na ginamit niya sa helicopter galing sa tatay niya. Ang tatay niya may pabrika sa China ng fabrics. Ano ba naman ang isang tatay na magbigay ng ganong halaga sa anak? Ngayon, kung binigay ng tatay yan, kasalanan na anak. Tax liable ba yung anak? Siyempre hindi. Donasyon niya sa anak, hindi mo naman kailangang i-declare yan. Kung sino man ang magde-declare niyan, yung nagbigay, donor's tax yun. may sagot na rin ang kampo ni Guo ukol sa posibleng kaharapin nitong tax evasion case. Alam mo, yung tax evasion case, sorry pero more than 90% ng tao sa Pilipinas, meron tax deficiencies yan. Kaya nga merong assessment, merong tax notice of discrepancies, merong formal letter of demand, merong final letter of demand. Kaya nga yung taxpayer, magbabayad siya ng deficiency. Kung meron siyang tax liability, babayaran niya. Hindi ka naman magpapile agad ng tax evasion. Hindi kung gano'n ang pagka the moment meron kang tax deficiency, file mo ng tax evasion, mauubos tayo, negosyante sa buong Pilipinas. Kaya nga pinapakinggan muna ng BIR, totoo ba na ayaw mo magbayad? Kasi yung tax evasion, ayaw mo talagang magbayad. Binigyan ka na namin ng singil
Binigyan ka na may karapatan ng panahon na magbayad, ayaw mo pa rin magbayad. Kwinestiyon na rin ng abogado kung unli o unlimited ang pagdinig sa Senado at hamon pa niya sa mga senador gawin na lamang kanilang trabaho ang magpasa ng mga batas mula sa mga isinagawang pagdinig. Ang motive nila mag-pass ng batas. Dapat. Kung yun talaga ang motive nila, mag-pass na sila ng batas ngayon pa lang. Kasi malawak na investigasyon na yan. Marami ng resource persons ang na-imbestiga dyan. Ano pa ba ang kailangan para umpisahan ang pagbalangkas ng batas? Kasi kung hindi hintayin natin yung citizenship ng tao, I'm telling you, hindi kayo makakapasa ng batas dahil hindi siya Chinese. Ilabas nyo yung Chinese passport, ilabas nyo yung Chinese birth certificate, ilabas nyo yung mga Chinese na nakakakilala sa kanya. O, edi meron pa kayong basihan. Pero kung wala yan, hintayin natin bago tayo magbalangkas ng batas.